Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Monday afternoon, no? Afternoon na pala mga lods, medyo naging busy tayo. Grabe, paano ako gagaling nito? Sobrang busy ko pa rin mga lods. Hindi, joke lang. Pero mag-update tayo mga idol. Matindi mga news natin, kala nyo ba? Alam nyo ba na na-confirm na ulit na pupunta na tayo sa moon? Ha? To the moon ang ating market mga lodi. Si Elon Musk, sabi ni Elon Musk. So mamaya titignan natin yan ha. Okay, so bago ang lahat mga idol, sana i-like nyo yung ating video. Napakalaking tulong na yan sa mga content creator na katulad ko. No? So, pagka-click nyo pa lang ng video, much better na i-like nyo na agad. Di ba? Para astig. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa crypto space, at hindi kayo magpapaulay sa mga global news, syempre, subscribe na kayo sa channel natin. Okay, let's go. Umpisahan na natin dito kay Idol Giannis Antetokounmpo, no? Si Giannis Antetokounmpo. Ayan mga lodi, no? Si Giannis na lang. So, nag-invest si Giannis, mga lodi, sa Kalsi. Alam niyo yung Kalsi? Para siyang poly market, yung prediction market, mga idol, no? Which is napakahalaga nito sa US ngayon, mga idol, Parang kung ano yung lumalabas sa kung ano yung mga mataas na percent pagdating sa mga prediction market na yan, ayun talaga yung nagkakatotoo. 'Di ba? Na-feature na to sa ano sorry. Na-feature na siya sa South Park, no? Na-feature na yun sa South Park, mga idol. Ang lupit nga ng ano nila dun pagkakagawa nila. So sabi dito mga idol, ang laki ng investment niya, mga lods, in fairness NBA star Giannis Antetokounmpo invested in prediction market Kalsi. His investment is just under $110 million, less than 1% of Kalsi's equity. Imagine na mga idol nauna na si Giannis, no? So nag-invest na sa future of prediction. Siyempre, yung mga iba sa tingin natin, paano yung mga ibang player, halimbawa, 'di ba? O ibang player o kaya yung mga big investor na papalo up sa galawan niya. Siyempre, mas okay na kung nauna ka, 'di ba? So habang tumatagal kasi yan, parang tumataas yung investment. So mas maganda na first come first serve. Hindi. 'Di ba? So imagine no, mga kahit yung mga ano natin, athletes, no, NBA players, talagang na-explore na nila yung world ng mga ganito, no? Grabe, sa investment world. Di ba? So, alam ko na una yung poly market, pero isa rin to sa mga sikat yung Kalsi. Sa Pilipinas, meron din nito, nakalimutan ko yung pangalan. Pero solid din yun mga lods, no? So titignan natin kung sino pa yung mga susunod sa kanya na mag-i-invest sa mga gantong app. Congrats agad sa kanya. Eto ang lupit nito mga idol Medyo ano to, medyo controversial. Ayan Medyo controversial to mga lodi kasi 1 year, no? After the US announced its withdrawal from WHO o yung World Health Organization, 'di ba? Umalis na kasi diyan yung US mga idol. Isang taon na. From kumbaga parang anniversary nila ngayon ng pag-alis. So, tawag dito, 1 year after nila umalis, nagkaroon ng mga himala. Ayan sabi dito just 1 year after the announcement of the United States withdrawal from the World Health Organization, the miracle happened. The timing is unbelievable. Suddenly, the doors of healing open, mga lods. Alam niyo yung mga sakit na walang gamot dati. Ngayon may mga gamot na natuklasan na, no? Sa Spain, a medical team announces the discovery of a treatment for pancreatic cancer. Ito si doktor yung ito yung nanalo ng yung may siya, may balat sa mukha. Si Doc, nakalimutan ko yung pangalan niya. No? Pancreatic cancer. Na-discover yung gamot na dyan. Dati wala. Sa Vietnam naman, officially and fully successful confirmation of the possibility of treating leukemia. 'Di ba? Sa liver, announcement of a medical breakthrough that ends
the suffering of liver cancer. 'Di ba? So what a coincidence naman, mga idol, no? Isang taon pagkatapos umalis ng US government, saka naglabasan yung mga medical successful parang story na meron ng gamot sa mga ganitong sakit na walang gamot dati. 'Di ba? Sino yung nagtatago niyan? Sabi nga dito, were these treatments sitting in drawers and the organizations prevented their release? 'Di ba? Kumbaga, tinatago lang ng World Health Organization para kumita sila sa Siyempre, ikaw ba naman may leukemia ka, siyempre habang buhay ka na magagamot. May liver cancer ka, ang tagal ng gamutan diyan. Pancreatic cancer, ganun din. So, once na gumaling kayo, wala na silang customer. Parang ganun. Na? Why did the solution start pouring out the moment America exited the moment America exited the equation, o di ba? So talagang alam niyo mga idol, merong sa Epstein file, mga loads, no, na nasangkot din to yung mga nasa WHO. Nako, hindi natin alam pero ayoko muna magsalita tungkol diyan, mga idol, kasi meron ako nakitang pero hindi sa WHO yun, sa UN. Sa UN, mga idol, nagsalita dun yung partner ni Jeffrey Epstein, si Ghislaine Maxwell ba yun? Nagsalita siya dun. Pero sabi nga, bago ka makapagsalita dyan sa UN, bina-background check yan. So, ibig sabihin, ikaw, paano siya nakapagsalita dun kung ganun yung lakad niya? Ibig sabihin, yung mga nasa UN, ikasabwat din. Parang ganun, mga idol, no? Nag-alupit ng mga chismis ngayon. Global. Yung chismis natin, global. At ito, napaka-controversial nito, mga loads, no? Ibig sabihin, simula nang umalis yung US dyan, saka lang natuklasan yan, imposible naman yun. Parang sinasabi dito, meron na talagang mga gamot, lalo na sa mga cancer, ayaw lang ilabas kasi kumikita sila sa mga patient. Ganon yung parang lumalabas dito, mga idol, 'di ba? Grabe, 'di ba? Oh my goodness. Baka mamaya sila rin yung may reason kung ba't tayo nagkakaroon ng sakit. Oh, 'di ba? May mga ganun documentary So mag-ingat kayo, mas maganda pa rin yung natural, sabi nga nila, walang halong chemical ang mga pagkain. 'Di ba? So ayan, kaya nga yung iba yung mga talagang mitikuloso, lalo na yung may alam pagdating sa mga ganyan. Hindi ko sinasabing totoo mga lods. Meron lang ako napanood na hindi nila pinapabakunahan yung baby nila. Alam niyo yun, parang ganun. Hindi nila pinapabakunahan yung baby nila kapag pagkapanganak. Meron ako napanood na ganun. Pero hindi healthy yun kumbaga, mga lods, pabakunahan niyo yung mga anak niyo. Kumbaga, kasi syempre may mga natuklasan ng gamot sa tigdas, sa galis tuloy, sa tigdas, sa bulutong, di ba? Mga ganun, para di ka na magkaroon. So, pero yung iba kasi hindi nila pinapabakunahan kasi ang dahilan nila, yung mga unang panahon naman ng mga tao, wala namang bakuna nun, pero tumatanda yung mga tao dun. Pero ngayon, sa umpisa pa lang, pagkalabas pa lang daw ng baby, binabakunahan na para destined na magkasakit. Parang ganun yun Hindi ko sinasabing tama sila Ganun lang yung sinasabi nila sa istorya. No, pero pabakunahan niyo yung mga anak niyo, syempre para doon sa mga ganung sakit, yung mga prevention na sakit, 'di ba? So ayun, grabe no, nagkakaroon tayo ng mga ganitong issue sa mundo. Nako, kinokontrol yung mga tao, no? So ito, for those unaware, ito na mga idol, no? For those unaware, SpaceX, nako, to the moon daw tayo dito, mga lodi, has already shifted focus to building a self-growing city on the moon. So una kasi, gusto ni Elon sa Mars. 'Di ba? Sa Mars. Ngayon, medyo napag-isip-isip niya siguro na, ako medyo matagal pa, mahirap pa doon. No, baka deads na ako, hindi pa ako nakakapunta sa Mars o nakakapag-build ng city. So dito muna tayo sa medyo kaya, which is sa moon. Medyo malapit yung biyahe. At meron nang nakapunta, 'di ba? So, SpaceX has already shifted. So, na sila, dati sa Mars, ngayon focus na sila to building a self-growing city on the moon. As we can potentially achieve that in less than 10 years, no? Less than 10 years. So, boy pa ako nito, mga idol. Kasi ano pa lang ako ngayon, 75, mga 85 ako nito. Boy pa ako niyan.
where areas Mars would take 20 plus years. So, 20 plus years pa sa Mars, sa Moon 10 years na lang. So, mas magpo-focus muna sila dito sa Moon kasi mas malapit, di ba? At mas mapopokusan ni Elon Musk yan. Kaya pa ng edad niya. Hindi natin alam kasi baka mamaya robot na si Elon, di ba? Kaya niyang gawin yun eh. So, di ba? So, ayan the mission of SpaceX remains the same. Extended consciousness and life as we know it to the stars, no? It is only possible to travel to Mars when the planets align every 26 months. 6 months trip time. So, 6 months pala yung biyahe dun. Where areas we can launch to the moon every 10 days, 2 days trip time lang. Di ba? So, mas mabilis, mas madali. This means we can iterate much faster to complete to the Moon City than Mars City. That said, SpaceX will also strive to build a Mars City and begin doing so in about 5 to 7 years. But the overriding priority is securing the future of civilization on the moon is faster. Ayan mga idol, we're going to the moon. Sabi dito ni Elon Musk, no? So kung ikaw bibigyan ka ng chance na masama sa moon, sasama ka ba? Idol, sasama ka ba sa moon? No, ako baka pwede. Gusto ko yung mga ganyan eh. Napanood yung Interstellar, mga idol. Grabe yun, no? Nakaka-trauma yung movie na yun, mga idol. Interstellar, grabe yun. Isa yun sa mga pinakamagandang movie na napanood ko. Panoorin yun. Interstellar, mga idol. Si Anne Hathaway lang. Anong pangalan ng lalaki doon? Sikat yung lalaki doon eh. Si Matthew McConaughey. Ayun. Si Matthew McConaughey. Naalala ko. Ayun yung sikat na meme. No? Yung umiiyak siya. Ayan, Interstellar film. 2014. Ayan, si Matthew McConaughey. Di ba? Tama ba yung pagkabanggit ko? Ayan yung sikat na sana yung sikat na na moment doon, yung umiyak siya. last. Sa mga hindi lang nakakaalam, syempre. Ang tawag doon, scene. Ayan, yung moment na yan, tatandaan niyo yan, yung umiyak siya dyan, ng idol. Ayan. Antindi niyan, mga lodi. Antindi nung moment na yan, yung sa palabas na yan, grabe yan, mga idol. May iyak ka rin dyan. Kung tutusin. Di ba? So, speaking of Elon Musk, mga idol, merong pinost si Elon Musk dito, yung nakalagay dito, Bannon was laundering money for evil people. No? Si Mario Nawfal, mga lodi, meron siyang pinost, Epstein used World of Warcraft. Ako naglaro ako niyan, mga lodi. Hindi lang yung mismong game. Naglaro din ako ng card ng World of Warcraft, Dota, no? Epstein used World of Warcraft Gold to move money without getting traced. Back in 2007, Bannon was coincidentally running a Chinese company that sold in-game gold for real cash. After a few trades, good luck tracing where the money came from. Yun nga, mga idol, no? So, ito yung isang way para malabahan mo ang iyong pera o malonder mo siya. Mga idol, no? Bibili ka ng gold sa game, and then, bibenta mo rin yung gold sa game. Parang ganun yan. Mga idol, no? So, untraceable na yun pagka ganun. Sa tingin ko, ginamit yun doon mismo sa game na World of Warcraft, yung adventure. Yun eh. Maganda rin yun eh. Nilaro ko yun dati. Kaya lang kasi, sa server, pag nasa Pilipinas ka, mga idol, mahirap maghanap ng magandang server nun eh. Ayan yung ganyang laro. Na? May bagong World of Warcraft. Burning Crusade. Ayan yung gantong laro na
na World of Warcraft, mga idol. Yung pipili ka ng race mo, mage, something, ayan, maglalakbay ka. Ito yung mga skill mo, skill mo. Pwede ka ring mag-trade ng item dyan, no? Kailangan mo nga ng gold. So siguro ayun yung ginamit nila, no, para mag-launder mga loads ng pera, no? So grabe yan, mga idol, nagamit pa yung magandang game na World of Warcraft, oh. Addict din ako dyan dati, mga loads, eh. Kaya lang, konti lang yung player sa server namin, eh. Kasi nga, hindi, ewan ko ba, kalimutan ko na yun. Mga loads, pero maganda yan, nakaka-addict yan, ano ako dyan, eh. Priest yung aking pinili dyan nun, eh, mga idol, eh. So, ayan. Punta tayo dito. Nako, ito. Tinagalog ko to kasi meron kasing malupit na nangyari, mga lodi, no? $40 billion. Grabe naman yun. Bitcoin giveaway gone wrong. Imagine, a South Korean cryptocurrency exchange apologize after mistakenly transferring more than 40 billion worth of Bitcoin into users, which briefly promoted a sell-off on the platform. So, pinagbibenta nila. Ang post na ito ay mula sa Philstar Live ay tungkol sa isang malaking pagkakamali ng isang South Korean cryptocurrency exchange. No, palitan ng crypto. Ayan yan, no, sa Tagalog. Ganito ang ibig sabihin sa paliwanag, Bitcoin giveaway gone wrong. Nabiktima ang Bitcoin giveaway. Nagkamali ng malaki ang giveaway ng Bitcoin. Naglabas ng paumanhin ang isang palitan ng cryptocurrency sa South Korea, aksidenteng nailipat nila sa mga users ang halos 40 billion na halaga ng Bitcoin. No? Grabe, mga idol. Dahil sa pagkakamaling ito, nagkaroon ng biglaang pagbebenta o sell-off ng Bitcoin sa platform nila. Sandali, dahil akala siguro ng mga user na jackpot o bonus iyon. Siyempre, ikaw ba naman? Di ba? Nagkaroon ka na maraming Bitcoin, tayo na bibenta mo talaga yun. Di ba? Kasi baka mabawi pa sa'yo. So, kaya i-convert mo siya sa ibang coins. So, kaya convert mo na lang sa USDT, USDC, gano'n, sa mga stable coin. Di ba? Sa madaling salita, imbes na maliit na promo o giveaway lang, nasa bilyones palang halaga ng Bitcoin ang naipadala nila nang hindi sinasadya. Sobrang laki ng error kaya nagka-panic selling sa platform. Kaya yung post na yon ay balitang nagpapakita ng isa sa pinakamalaking oops moment sa mundo ng cryptocurrency. Eto, magpapalap news tayo dito kasi hindi natin alam kung ano yung nangyari. Kasi bigla nagbenta sa platform na ng South Korean cryptocurrency. Nakalimutan ko ano yung crypto exchange yun. Basta sa South Korea, di ba? So, grabe, no? Parang jackpot talaga yan, magbebenta sila. Nagkaroon ng malupit na sell-off, mga idol, sa platform na yun. Anong gagawin nila ngayon? Nako, mas maganda. Hindi natin sure kung paano nila susolusyonan yan. No, kasi sila yung nag-error dyan, eh. Malamang tanggal na sa trabaho yung... Oh my goodness. 40 billion. Ilan lang ang bilyonary sa mundo. Bilang lang ang mga bilyonary sa mundo, tas ikaw namigay ka ng $40 billion. Antindi mo, boy. Ayan Ganrong talaga yan. Ayan ang pinaka-ganrong, mga idol, no? Ito, punta tayo dito. Big week ahead for Ripple XRP. More token utility coming. So, may a-announce daw kasi yan ngayong week. This coming week is likely to see some very exciting updates for the Ripple community. Announced by Ripple XDev, XRP Community Day will take place on February 11. Ano bang date ngayon? 9? Ano yung February 11? Wednesday? So, mga Thursday na natin mararamdaman yan. Advance tayo ng 12 hours ng kalahating araw a series of live social media events, no? According to the announcement, one of the areas to be discussed is how roadmap features translate into more XRP utility. In this session, we will dig into key pillars to set up XRP adoption from programmability, smart extension contracts, ZKP for privacy and scalability to compliance, building blocks firm domain DEX, no? So ito yung follow-up niya dyan. Breaking, XRP community received 2026 adoption roadmap this week. CEO Brad Garlinghouse opening with the era of XRP in capital markets. Ripple X team revealing what's live
And what's next for XRP Ledger? Key topics: smart contracts, CK proofs of privacy, permission index compliance building blocks, Ripple laying out 2026 priorities, regulated finance, wrap assets, cross-chain liquidity. All this after XRP pulled 45 million in weekly ETF inflows while the rest of market bled. No? Kasi kung titingnan niyo sa record mga idol, halos lahat ng mga ETF na ngayon, mga lods, no? BTC, Ethereum, so I don't know sa Solana, pero lahat yan puro outflows. Nagkaroon ng XRP outflows, napakaliit lang mga lodi, pero continue ang inflows nila mga loads, no? Imagine, no? 45 million weekly inflows, no? Habang yung lahat dumudugo, pero yung XRP ETF, may inflows na 45 million. 'Di ba? So ngayon magkakaroon sila ng ito, yung mga ililinawin nila yan, i-announce nila. So hintayin natin kung ano mangyayari diyan. Mga idol, no? So si Patrick Bet nga mga loads, si PBD. Ayan, Patrick Bet David just revealed he bought XRP and his target is $100 if it integrates with SWIFT, no? PBD doesn't chase pumps. He buys inevitabilities. He's positioning for SWIFT integration before the mainstream figures it out. So parang ang sinasabi ni Patrick Bet, una na ako sa inyo mag-invest kasi pag yan in-announce na o nangyari na yan, integration sa SWIFT, saka pa lang kayo mag-i-invest, ako nauna na sa inyo. So mas malaki yung paprofiting ko kaysa sa inyo. Ganun na. Siyempre marami pa rin diyan, mga ayaw o hindi naniniwala, 'di ba? So okay lang 'yun mga lods. Kaya nga do your own research Kung ngayon yung research niya, diyan siya naniniwala, di goods 'yun, paniniwalaan niya 'yun. Wala siyang ibang sisisihin sa kanyang investment kundi sarili niya. Wala rin siyang pag bumagsak, wala siyang sisisihin, 'di ba? Wala rin siyang papasalamatan kundi sarili niya pag siya ay nagwagi. Ganun lang din 'yun sa atin, dapat ganun. Huwag kayong umasa sa mga content creator tulad ko para bumili, magbenta o mag-hold ng coin. Do your own research. Unang-una, hindi naman ako financial advisor. Nagbabasa lang tayo ng mga news sa crypto world, mga idol, at sa global news, no? So ayan, daming iyakin sa comment section Diba? Na-trigger ata na sinabi yung isa, nagpa-fund daw tayo sa Bitcoin, mga idol, no? So tinamaan yung kiliti niya Na-trigger ka ba, idol? Huwag ka manood sa akin, ganun lang yun, no? O, ayan. Ripple remove final barrier stopping banks from using XRP. Ledger billions in XRP inflows possible. For years, the same question kept coming up. Ripple has 350 plus banks partnership. So why isn't the massive on-chain volume on XRP Ledger? According to XRP ex-CTO, now board member Joel Katz or David Schwartz, institution avoided settling direct on chain not because of tech limit but because they couldn't guarantee who was providing liquidity or meeting compliance requirements. The problem is now being removed, no? So maluwag na. Permission domain, ito yung na-news natin noong nakaraan, di ba? Permission domain allowed na yan. So para ang gagawa ng private na daanan diyan na kayo lang yung nakakaalam, pili, no? At merong mga securities diyan para bago ka makapasok. Merong KYC, merong ganyan-ganyan, no? Ganun 'yun. No? Ito, anong nangyari noong Pebrero 4, nag-active na sa mainnet ng XRP Ledger na tinatawag na permission domain. Ito ay aprobahan ng mahigit 91% ng mga validators. May darating pang isang feature, permission DEX. Naka-schedule itong mag-active sa Pebrero 18, no? Sa February 18 meron ulit. Ano ibig sabihin nito? Matagal ng problema ng mga bangko at malaking institusyon kahit na 300 plus partnership ng mga Ripple, kung bakit hindi sila direktang gumagamit ng XRP Ledger para sa malaking transaksyon. Dahilan? Hindi dahil sa technical o limitasyon, kundi dahil hindi nila masiguro kung sino ang kasali sa liquidity pool. Kailangan nila ng compliance. Diba? Kaya natatakot silang makisali sa open DEX. Ngayon, meron na silang private. Kilala na nila kung sino yung mga kasali. 'Di ba? Pinaliwanag ko na yun nakaraan Parang ganito yan mga idol, no? Kunyari, ito yung XRP Ledger. Layo lang natin ng konti. Ayan, dyan yung dumadaan, no? XRP Ledger. Ayun yung daanan nila.
So, kung gusto niyo ng private, gagawa kayo ng sarili niyong daanan. Parang bike lane. Ayan, oh, may bike lane kayo sa kalsada. Dito kayo lahat. Magkakakilala kayo dyan. No? Yung mga banks, private, transaction dyan yan, mga idol, no? So, hindi ka na mag-aalala na kasi pag dito ka dumaan, hindi mo kilala yung mga tao, hindi mo kilala yung mga Oh, so, dito, kayo-kayo. So, kilala niyo isa't isa. So, ayun yung gusto ng iba eh. Kaya ginawa yon mga idol, no? So, ayan. Punta na tayo dito. Holy XRP just went institutional as fudge. 8 publicly traded giants have now locked in 2 billion plus for strategic XRP treasury reserve, mga idol. 8 public traded giants. 2 billion, mga idol. No, ginawa nilang strategic XRP treasury reserve. Forget diamond hands. These are corporate diamond bolts. You still think this is just another pump? Wake up, no? XRP means next. Ito yung player XRP. So ito yung mga pwede kang mag-yield, no? The game flip. Ayan mga loads, no? So maraming ano ngayon. Ito pa nga yung sa niyang post, Over 30,000 trades in 5 minutes, averaging over $6 million every 5 minutes. It's happening. Ito yung transaction volume ng XRP, mga lodi, no? Grabe. Siyempre, kahit na may mga magagandang news sa XRP, no, siyempre meron pa ding mga, alam niyo yun, yung mga hindi nila gusto yung XRP, I don't know why. No, siguro mga maxi sila, only Bitcoin, ganun lang yung mga mindset ng mga yan eh. Only Bitcoin ang malupit, mga idol. Hindi beta test ang Bitcoin. Dapat Bitcoin yan. Ito, sabi kasi dito na CNBC na nagsabi XRP holders are the least intelligent of any crypto investors and it's not even close, no? Least intelligent daw. Tapos syempre papalo pa niya ng the Bitcoin therapy. Syempre Bitcoin max yan eh. Does anyone actually own this shit? Sabi, mga idol. Sabi dito ngayon ni John Squire, XRP is ito daw yung may own ng XRP, no? Merong XRP, BlackRock, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs, Citi, HSBC, Santanders, UBS, Dutch, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, Grayscale, Mastercard and Visa, Nasdaq and ASX, Ripple Liquidity Hub, plus 100 plus ODL Partner Worldwide, Interbank, Westpac, QNB, MUFG, CIBC, CEB, WEF, BIS, SWIFT, World Bank, IMF, ECB, Federal Reserve, Bank of England, RBI, SAMA, SAMA, MAS, yung MAS, DIFC, BRICS, Arab Monetary Fund. But sure, just another shitcoin, no? So hindi ka kasi ano yan eh, parang sarcastic, di ba? Wala pa lang may hawak eh. Ano yung mga hawak nila? Fake XRP. Ayan. Alam niyo mga idol, sabi nga, di ba? Sabi nga, sabihin mo lang, alam ko, Bitcoin ba sa Bitcoin ba nang galing yan eh. Sabihin mo lang ng isang beses, explain mo lang ng isang beses kung ano si XRP. Pero narinig ko kasi yung kay Edo Parina eh. Explain mo lang ng isang beses yung XRP kung ano siya. And then, kung hindi nila maintindihan, okay na yun. Huwag mo nang pilitin. Huwag mo nang kahit ano. Kumbaga, hindi mo na kailangan magpaliwanag over and over all again. Over and over again. Diba? So, hindi naman lahat para sa XRP. Hindi naman lahat, unang-una, hindi naman lahat para sa crypto. Maraming mga tao na hindi talaga build for crypto kasi syempre, yung patience mo kailangan malaki, mahaba. Diba? So, meron ding mga tao na hindi build for XRP. Diba? So, ganun lang mga idol. No? Hindi nyo sila kailangan pilitin. Kung ayaw nila, di don't. Diba? Mas gusto nila ibang coin, di go. Ganun lang yun mga idol. No? So, sa mga lahat ng naiinis sa akin pag binabasa ko yung mga news sa Bitcoin, na negative news sa Bitcoin, bahala kayo mga loads. No?
Sabi nga nila is ano ba yun? Meron akong nabasa eh. Yung mga haters, mga disguise as ano rin yan. Basta sa ako na lang, papaliwanag ko na sinave ko yun sa Facebook ko eh. Bagay yun sa mga haters eh. Next time na lang. Mamayang gabi, sasabihin natin yun, okay? So ayun, ayun yung news natin ngayong umaga mga idol, no? So totoo ba na mapupunta na tayo to the moon? Sabi ni Elon Musk, no? Kaya hindi ko binibitawan yung Doge eh. Baka biglang manggulat to si Elon Musk eh. Sabihin niya na lahat ng gagastusin ko dito eh Doge ang gagamitin ko. Oh, taragis yan, lilipad na yung Doge. Kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin mga Lodi. At syempre sa mga wala pang crypto exchange dyan, check niyo yung link dyan sa baba ng description natin mga Lodi. May bonus and discounts dyan pag ginamit niyo yung aking link sa description, no? So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? yeah, baby.